Our topic for this morning, ito pong facets of depravity. As we have studied dito po sa aklat ng Galatians chapter 3, recall natin yung aklat ng Galatians chapter 3, makikita po natin yung sinasabi ni Apostle Paul dito po. Babasahin ko po verse number 19. Wherefore then the law, it was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made, ordained by angels in the hand of a mediator. Okay, yan po yung ating papag-aralan ngayong umaga dito po sa aklat ng Galatians, okay, chapter 3, verse number 19. Ito po yung ating dali lang at ipapakita natin to sa ating mga subscribers sa YouTube para mabalikan natin yung ating mga pag-aaral. Kung maputol man yung ating signal ay mababalikan natin itong lesson natin. So punta lang kayo sa YouTube channel natin, sa Theonomy channel, para ma-review itong ating pinapag-aralan, facets of depravity. Wherefore then the law, sabi ni Apostle Paul, it was added because of transgressions. Ayan, makikita po natin. So itong ating outline, nasimulan po natin, and we will continue dahil last Sunday ito po ay ating brief overview po lamang. So there are three areas or facets of depravity na binabanggit po sa ating outline. Okay. Andyan yung Genesis chapter 3, the fall of man instigated by the serpent, and has given the entire human race death and separation from God. So Adam, when he committed sins, they were separated, but ultimately they died physically. Yan po yung unang area. O bakit yung mga binasa po natin sa Romans chapter 1 ay nangyayari. Second aspect po ng depravity ng tao, ito pong rebellion of the sons of God dito po sa Genesis chapter 6, particularly verse 1 hanggang verse number 4. In that, the Bible says, ito pong imagination ng tao, every aspect of their thoughts and imaginations were corrupted, sabi po doon. Sa Genesis chapter 6. At this will give to the world utter depravity and demons. Number 3, ito pong Genesis chapter 11, verse 4 to 6. Ito pong rebellion ng mga tao sa pangunguna po ni Nimrod sa Genesis chapter 11 verse 4 hanggang verse number 6. At it was outlined by David dito po sa Psalm number 82, verse number 5 and 6. Yan ang pag-aralan natin nakaraang linggo. So ngayon,
pupuntahan po natin a deeper study sa mga depravity na binabanggit po dito, mga kapatid, ano po. Okay, na sinasabi ni Apostle Paul, ano po. So magsisiro in po tayo dito po sa Genesis chapter 3, yung first rebellion, ano, na binabanggit po, ano, na Genesis chapter 3 verse number particularly verse number 10, na ganito po ang sinasabi. And Adam said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. So dito, after the fall of man, Adam realized that they were naked. Ano po? Nakedness, physical nakedness, dahil nawala na yung kanilang heavenly clothing, na they were clothed with light, as insinuated dito po sa experience ni Moses when he went up to Mount Sinai after 40 days and 40 nights. The nation of Israel saw the face of Moses as glowing with light. Sabi po doon, ano po. And it was supported by Jude himself. Kung sinabi niya yung mga angelic beings that they left their first state and their habitation. Binanggit po doon yung the original context, the original text, yung habitation as referring to their heavenly clothing. So Adam lost his heavenly clothing, and then thereby they were naked. Ano po? So, they were separated from God. They died spiritually. So pupuntahan natin itong spiritual death na binabanggit ni Apostle Paul dito po sa aklat ng Ephesians chapter 2. Sa Ephesians chapter 2, sinabi ni Apostle Paul itong spiritual death na binabanggit, ano po, ni Apostle Paul, na binabanggit dito. And you who were dead in trespasses and sins. Sabi po dyan, ano po. Okay. So ito na po yung katatayuan ng mga tao sa kapanahunan po natin, ano po. Okay, we were, sabi ni Apostle Paul, we were dead in trespasses and sins. So ano ba ibig sabihin ng dead po dito o patay? Mahalaga na malaman po natin to dahil this is not physical death, obviously, dahil kahit na ang tao po ay hindi pa tumatanggap sa Panginoon, ay meron silang consciousness, meron silang tinatawag na mga ideas, thoughts, and imaginations of their heart. So, kung patay sila, dapat wala na silang imagination or any form of intelligence, ano po. So, ano ba ibig sabihin ni Apostle Paul dito na they were dead, we were dead in trespasses and sins? So, obviously, this is not cessation of being. Bakit this is not cessation of being? Dahil binabanggit dito po sa Isaiah, the prophet Isaiah, chapter 1 verse 18, ang sabi ng Panginoon sa mga tao, ano po, ay ganito, ano po, 1:18. Sabi diyan, come now, let us
reason together, said the Lord. So kung patay nga yung tao, kung physical death yan, ay hindi makapagbibigay ng reasoning, at saka hindi po pupunta sa Diyos ang tao dahil patay nga siya. So nung sinabi ni Apostle Paul that we were dead in trespasses and sins, it does not mean cessation of being. At ito po ay pinaliwanag din ng Panginoon sa aklat ng Matthew chapter 11. Ano po? Kasi logically, hindi ka yayayain ng Panginoon na pumunta sa Kanya kung patay ka. Kung alam ng Panginoon na patay ka na wala kang response, hindi ka yayayain. Ano po? Pero sa Matthew 11 verse number 28 also, ganito ang sinasabi ng ating Panginoon. Ano po? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Sabi niya. So inanyayahan niya ang mga tao na pumunta sa Kanya para makatanggap ng kapayapaan. So kung patay nga yung tao, hindi makakapunta sa Panginoon. Ano po? Okay. So it is not cessation of being. And also dito po sa aklat ng John, puntahan natin yung John chapter 5. Sa John chapter 5, dito sinasabi, ano po, tingnan natin, chapter 5 verse number, ano ba ito? 16. Sukan natin 16. Ano ba ito? Hindi. Chapter 5, sorry. John chapter 3. Yung famous passage, ano po, verse 16. Alam natin dito, binabanggit ng ating Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, sabi diyan, ano po, yung paggamit ng salitang whosoever, it denotes the idea that person is not ceasing, does not cease to exist. Ano po? So, yung salitang whosoever dito is an appeal of God to an aware person. Ano po? At yung salitang whosoever sa English, ginamit po yan sa entire New Testament 110 times. So kung walang kakayahan ang tao na pumunta sa Panginoon, bakit pa niya anyayahan ng tao na pupunta sa Kanya kung alam niyang walang kakayahan? Ano po? So, pag sinabi ni Apostle Paul na they were dead in trespasses and sins, it is not a cessation of being. Pero ano ba ibig sabihin? Bakit sinabi ni Apostle Paul na dead in trespasses and sins? So kung babalikan ho natin yung sinasabi niya sa chapter 2 verse 1, who were dead in trespasses and sins. Ano ba ibig sabihin ng dead in trespasses and sins? Kasi sa verse number 5 ng chapter 2, sabi po dito, ano po? We were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Okay? We were dead in sins, hath quickened us together with Christ. Ano po ibig sabihin po nito? So, pag sinabing quicken us together with Christ, we go back to the resurrection of the Lord. When He rose again from the grave, the same way, ganon din po daw ang quickening ng Panginoon o pagbibigay ng buhay sa atin ng Panginoon, who were dead in sins. So ano ibig sabihin po nito?
So dead in sins, obviously it means a restoration of a heavenly clothing. Ano po? Restoration of heavenly clothing. Pag sinabing we were dead in sins, nawala po yung heavenly clothing natin, but God hath quickened us together with Christ. Sabi diyan sa verse number 5. So, yung restoration of heavenly stature natin ay binigay po dito ni Apostle Paul. Ano po? Kaya makikita po natin dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 2, meron pong chapter 5 verse 2, meron pong salita po dito, merong Greek word po dito na ginamit ni Apostle Paul 2 beses lang. In fact, 2 beses lang ginamit yung Greek word na ito in the whole New Testament. Ano po? Ano ibig sabihin po noon? Ibig sabihin po noon, pag ginamit to ni Apostle Paul na only 2 times, actually 1 time by it was used by the Apostle Paul and once by the Apostle Jude. So 2 times in the New Testament, and the Apostle Paul used this Greek word once in his writing. Nung ginamit niya tong salitang for in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Sabi diyan, ano po? Tayo daw ay desiring to be clothed upon with our house. Ano ibig sabihin nito, to be clothed with our house? Mali, di ba? Dapat to be clothed with our heavenly clothing. Dapat yan. Ano po? Paano ka magdadamit? Paano ka magdadamit ng bahay? Pero yun po, binabanggit ni Apostle Paul dito na tayo daw ay nagnanasa na damitan ng bahay, sabi diyan. So, paano ka magdadamit ng bahay? So, yung salitang house dito, it's not a literal house, which is from heaven. So, this is a heavenly clothing. Ano po? At itong Greek word ng salitang house dito, minsan lang ginamit ni Apostle Paul in the entire New Testament at minsan lindang ginamit ni Jude. So, ibig sabihin, pag isang beses lang ginamit yung salita na yan, that is a precise statement. Wala nang ibang ibig sabihin. Pag isang beses lang ginamit ni Apostle Paul. So, what was the Greek word? The Greek word there was oikiterion. Ibig sabihin, ito po yung heavenly clothing natin. Ano po? Ito po yung iniwan ng mga sons of God sa Genesis chapter 6. Iniwan nila yung damit nila. Ano po? Na binabanggit ni Jude. Dito po sa kanyang sulat sa Jude verse number 6. Ang sabi po diyan, ginamit niya rin itong heavenly clothing ito, di po? The angels which kept not, sabi diyan, their first state, but left their own habitation. Ang paggagamit diyan, sabi ni Paul, house, di ba? Desiring to be clothed with our heavenly house. Pero yung house sa 2 Corinthians 5:2 at itong Jude verse 6 na habitation in English, pareho po yan sa Greek na oikiterion. Ibig sabihin yan, ito po yung heavenly clothing na iniwan ng mga angelic being sa Genesis chapter 6. Okay. So, pag sinabi ni Apostle Paul na dead in trespasses and sins, wala yung damit na makalangit ng tao.
At ito po yung ibibigay ng Panginoon pagka sinabi niyang sa verse, balik tayo sa Ephesians 2, nung sinabi ni Apostle Paul na chapter 2, verse number 5. Hath quicken us together with Christ. Sabi po dyan, mga kapatid, ano po? Okay? Pagka ikaw daw ay tumanggap sa Panginoon, ano po, ay ire-restore itong heavenly stature natin to, na ire-restore ng Panginoon itong ating damit na nawala. Bibigyan ka ng bagong damit, sabi po dyan ni Apostle Paul. So, pag wala yan, you are dead in sins. Sabi dyan, ano po? Ibig sabihin ng dead in sins, you are separated in sins. Separated, so separation, ang ibig sabihin niyan ng death sa Ephesians 2, verse number 1. We were dead in trespasses and sins. We are separated from where? We are separated from God. We are separated from the commonwealth. We are separated from His love, sa verse number 4. We are separated from the heavenly places. Itong sinatawag na heavenly places dito, binabanggit dyan, ito yung ating glorification. Ano po? So, verse number 5 is the restoration of our heavenly clothing. Verse number 6, and hath raised us up together, sabi dyan, and made us sit together in heavenly places. Ito po yung glorification natin, ano po, na uupo tayo kasama ng Panginoon bilang mangangasiwa sa mga angelic beings. Ano po? So ito po yung plano ng Panginoon sa mga taong nakakilala sa Kanya. Pag ikaw daw tumanggap sa Panginoon, ikaw ay dadamitan niya ng makalangit na damit, liwanag na mas matingkad pa sa araw, at papaupuin ka kasama niya. Sabi diyan, made us to sit together. Pag sinabing made us to sit together in heavenly places, we share rulership of the sons of God. Kasi po, nung nagrebelde yung mga sons of God sa Genesis chapter 6, there is no way of redeeming or bringing them back again. Hindi nababalik yon, ano po. Kaya nung yung naiwan po nila, yung naiwan na mga angelic beings sa Genesis chapter 6, yung iniwan nilang damit at katatayuan, ibibigay sa mga nakakilala sa Panginoon. Sabi diyan, ano po? Okay? Tingnan nyo, sa may pahapyaw na binanggit si Apostle Paul diyan sa 1 Corinthians chapter 6. Ang sabi niya, ganito, tingnan nyo mga kapatid, pag-aralan natin ito, susunod na pag-aaral natin, pero puntahan natin ngayon sa Genesis 6 verse number 3. Yan, sabi ni Apostle Paul, ano po? Know ye not that we shall judge angels? Okay? Ano ibig sabihin ni Apostle Paul na tayo mga ordinaryong tao ay magiging magbibigay ng hustisya sa mga anghel? Ano ibig sabihin niya nito? Ito po yung future state ng mga nakakilala sa Panginoon. Ano po? Na we will replace them, we will outrank the angels, and we will give them judgment. At sabi po dyan sa 1 Corinthians 6 verse number 3, in our glorification state. So ito po yung future ng mga nakakilala sa Panginoon. Kaya mahalaga tayo po ay makakilala sa Panginoon. Mahalaga tayo ay binuhay ng ating Panginoon. Sabi dyan, ano po? Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa Ephesians 2, He hath, sabi niya,
He hath quickened us. Okay? Pag sinabing quicken us, hindi lang binigyan ng buhay yan. Ibig sabihin, pag sinabing binigyan ng buhay, ni-restore ng Panginoon yung ugnayan natin sa Panginoon. Ano po? Ni-restore niya. Ano po? Okay? It was a restoration of our heavenly clothing. That means fellowship. That means communication. Kaya nga yung pananalangin ng Kristiyano, yan po ay fruit or offshoot ng pagkakilala natin sa Panginoon. Kaya natural lang sa isang tao na mananalangin sa Panginoon dahil tumanggap siya ng favor sa Panginoon kung siya nga ay totoong tumanggap kay Kristo. Kung wala yung verse number 5, wala yung restoration ng heavenly clothing natin, at wala itong verse number 6, sabi diyan, and made us to sit in heavenly places. Kung wala yan, ang katatayuan ng tao noon, sabi sa verse number 1, we were dead in trespasses and sins. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po. Kaya nga ang ginagawa ng tao, nabasa natin kanina sa Romans chapter 1, hindi lang gumagawa ng ordinaryong kasalanan, but they were doing itong tinatawag na abominations. Ano po? Abominations, ito po yung kasalanan na 7 beses na galit ang Panginoon diyan. Ano ho? Mababasa niyo yan sa Book of Proverbs. Ano po? Okay, sabi sa Book of Proverbs, there are 6 things that the Lord hates, but the 7 is an abomination. Sabi niya, ano po, sabi sa Proverbs. Ibig sabihin nun, ito yung kasalanan na galit ang Panginoon. Ano po? Pagka in our language, pwede natin sabihin, pwedeng i-overlook ng Panginoon ng ordinary sins. Ano po? Pero itong abominations, hindi pwedeng palagpasin yan. May katapat yan na kaparusahan. Ano po? Kaya nga sa Romans chapter 1, nabasa natin doon, napakinggan natin kanina, yung judgment ng Panginoon sa mga tao na hindi sumusunod at binago ang anyo ng Panginoon. Sabi doon, ano po? Ano ang mga example ng abominations sa Romans chapter 1? They changed the glory of the Creator into a creature. Sabi niya, di ba? Sa Romans chapter 1, ano po? Ano ibig sabihin noon? Yun po ay idolatry. Ano po? Idolatry, saan ba yun? Romans chapter 1. Ayan, sa simula sa verse number 21, ano po? Okay? And verse number 23, and change the glory of the incorruptible God into an image. Ayan, okay. Yan ang unang klase ng abomination. Ito yung kasalanan na galit na Panginoon diyan. 7 times ang galit niya diyan. Bakit galit na galit ang Panginoon sa idolatry? Kasi sabi sa verse 21, when they knew God, they glorified Him not as God, and became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Okay, yan. Yan po ang example ng depravity ng tao. Okay? At ganun din sa kanilang affection, sabi sa verse number 26, ano po? God gave them up also to vile affections. Ano po ito? Ano po ibig sabihin po nito? Idolatry is always linked to vile affections. Sabi diyan, kung babalikan niyo sa Book of Exodus, ano po? Exodus chapter yung
yung giving of the law of Moses 23 yata yun nung bumaba na si Moses sa Mount Sinai, ano po. Nakita niya ang mga tao na sumasamba sa Diyos na hugis na baka, kasi yun ang kinagisnan nila nung galing sila sa Egypt, a golden calf. And the Bible says they were singing and they were dancing around the golden calf and made themselves naked, sabi doon, in front of their enemies. Okay? So that is the old way of describing ito pong rock and roll music na lumalaganap na laganap pa rin sa ating kapanahunan, ano po. So they changed, God gave them up into vile affections, sabi po diyan, ano po. Verse number 17, the men leaving the natural use of the women and turn their lust one toward another, men with men. Sabi po dyan, ano po? Okay? Yan yung LGBTQIA, B, C, D, X, Y, Z. Ang dami na yan, ano po? Okay? Yan po ay kasalanan na abomination sa Panginoon, ano po? At pinakamasaklap sa kanila, sabi sa verse number 28, they did not like to retain God in their knowledge. Hindi na sila tumatanggap ng katuruan patungkol sa Diyos. Hindi na sila naniniwala sa Diyos. So, magmula sa idolatry hanggang sa vile affections na ginagawa nila, ano po, ultimately, nagtuturo yan ng pagtanggal sa kaisipan patungkol sa Panginoon, ano po. Okay? So, ano ang judgment ng Panginoon sa kanila? A reprobate mind. Sabi diyan, pag sinabing a reprobate mind, kaisipan na hindi na nakakakilala ng tama at mali. Ano po? So, yan po ang sinasabi ni Apostle Paul na we were dead in trespasses and in sins, sabi po diyan, ano po. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, dapat iniiwan mo na ang mga yan, sabi ni Apostle Paul, ano po. You are now restored to your heavenly place and you will be glorified, sabi ni Apostle Paul doon sa pinapag-aralan natin sa aklat ng Ephesians chapter 2, di ba? Sa ating yan, titingnan natin, ano po. Okay? We were dead in trespasses and sins. Pero kung nakakilala ka sa Panginoon, ang sabi ni Apostle Paul dito, ikaw na ay tumanggap ng quickening or restoring the fellowship with God, and you are now made to sit in the heavenly places. Ano po sabi diyan? So, verse number 5 is the present state ng mga nakakilala sa Panginoon. Yung future state natin, itong verse number 6. Yan yung hinihintay po natin, mga kapatid. Ano po? So, ayan po yung plano ng Panginoon sa atin. Ano po? So, all of these are made possible with Christ. Sabi diyan, di ba? Together with Christ. Verse number 5. So, verse number 6, in Christ Jesus. Sabi diyan, ano po? Okay? So, lahat ng mga pagpapala na ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? Okay, so, puntahan natin yung binabanggit dito ni Apostle Paul sa Galatians, saan naman ito? Sa Galatians chapter 3,
Dahil meron tayong mahalagang pupuntahan dito pagdating po sa batas ng ating Panginoon. Sa Galatians 3 verse number, kasi sabi niya sa Galatians 3:19, wherefore then serveth the law. Yung salitang serveth ay italicized. Wala yan, ibig sabihin yan, wala yan sa original manuscript. So mababasahin mo, wherefore then the law? Bakit ibinigay ang batas? Sabi ni Apostle Paul. Sinagot niya ang kanyang tanong, it was added because of transgressions. Okay? The law was added because of transgression. Ano po? Anong transgression na binabanggit po dito? Itong sa transgression na ito, this is now referring to not only itong corrupt nature ng tao, but kung babalikan natin sa puntahan natin na po itong aklat ng Deuteronomy chapter 4, ganito po ang sinasabi, ano po? Actually, warning ng ating Panginoon dito sa Deuteronomy 4, sa giving of the law, verse number 8. Pagdating sa pagbigay ng kautusan ng Panginoon sa bansang Israel, sabi niya dito, what nation is there so great that hath statutes and judgments so righteous all this law which I set forth you this day? So, tinawag silang a great nation ng Panginoon, the nation of Israel. Ano po? Binigyan sila ng batas. At ang batas daw ng Panginoon is righteous. Okay? This law. Ayan, sabi dyan, ano po? Binanggit po dyan, ano po? Sa Deuteronomy 4, verse number 6. So, kung titignan natin yung summation ng righteousness ng batas ng Panginoon dito, actually, binanggit po dito, this law hath statutes and judgments. Ano po? Binabanggit dyan. The law of Moses, ano po? Ito po yung binigay ng Panginoon sa bansang Israel, 613 laws of Moses. Isang batas lang binigay kay Adam and Eve, hindi nila nasunod. So binigyan si Moises, nung dumating si Moses, God had given him 613 law. So ano itong batas na ito? Ano ba ang saysay ng batas sa atin, mga nakakilala na sa Panginoon? Ano po? Balik tayo sa Galatians chapter 3, verse number 24. Ganito sinasabi po, ang batas ng Panginoon is sabi niya, ano po? The law was our school master to bring us to Christ that we might be justified by faith. Sabi po dyan, ano po? Ano daw po ito? The law was our school master. Sabi po dyan, ano po? Ano ba ibig sabihin ng school master? Pag sinabi school master, ito po yung tagahatid at tagasundo ng bata sa eskwelahan. Pag sinabing school master, ano po? Ang mga Hudyo kasi, yung mga bata, 7 years old pa lamang yan, kung hindi tinuturuan sa bahay, dinadala sa synagogue at tinuturuan doon. Yung mga tagahatid at tagasundo ng mga bata na yon, tinatawag silang school master. Ano po? Para malaman nila malaman ng bata kung ano yung ibig sabihin ng Hashem, kung ano yung Shama, para malaman nila, ano po? Okay? Ganon din naman daw ang batas ng Panginoon. The law was our school master. Sabi dyan, ano po? So, kinakailangan malaman natin kung ano yung mga batas ng Panginoon. Ano po? The school master to bring us unto Christ. Sabi po dyan, mga po, sa verse number 24. Ano po? So, ito po yung na-overlook ng mga nation of Israel when they received the law. They did not learn from the school master.
which is the law. The law must bring us to Christ, sabi po diyan, ano po. So, ito pong 613 laws of Moses ay a picture and a prophecy of the coming Messiah. Ano po? Okay? So yan ay magtuturo patungkol sa Panginoon. Kaya kinakailangan malaman mo yung kung gusto mong malaman patungkol sa Panginoon, alamin mo yung kanyang batas. You go back to the Old Testament, itong 613 laws of Moses, and you will learn kung sino ang Panginoon. Kung ano ang karakter ng Panginoon, malalaman mo doon sa Old Testament. Not just the New Testament. See, the root, the foundation of the New Testament ay nandoon sa Old Testament. Ano po? Hindi po ibig sabihin na hindi na mahalaga ang batas kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Mali 'yon, ano po? So the law was given for the transgression, sabi sa verse 19, and the law was given for our schoolmaster. And also, ito nakalimutan natin sa verse number 19. Ano ba yung sabi sa verse 19 na kalimutan natin to, ano po? Okay? The law, it was added because of transgressions till the seed should come to whom the promise was made. Ano ibig sabihin po nito? The law was our schoolmaster, and it was added for our transgression, and it is a safeguard mula sa mga iba't ibang kasalanan sa paligid natin, sabi ni Apostle Paul. Ano po? So, ano ba yung mga iba't ibang kasalanan na binabanggit po dito na mga transgressions? Nakita na natin example sa Romans chapter 1 and sa chapter 2. At sa ibang passages na epistle ni Apostle Paul, nakita natin sa 1 Thessalonians, meron din sa 1 Timothy, yung mga karakter sa mga perilous times na binabanggit niya. Kapatid, ano po? But, let us focus natin pinakahuli, itong binabanggit na the law was given and was added, and it was ordained by angels, sabi diyan, ano po? It was ordained by angels. Ano ibig sabihin niyan? It was ordained by angels. Puntahan natin itong mga verses na ito, konti na lang ito. 3 verses lang ito sa Old Testament. Unang-una itong Deuteronomy 33. Sinabi natin, the law was ordained by angels. Ano po? Deuteronomy 33, binabanggit po dito, verse number 2. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000 of saints. From his right hand went a fiery law for them. Ano po? Sino itong mga 10,000 saints na binabanggit dito? Itong 10,000 saints ito, they are not referring to itong mga tinatawag na 70 elders ng Israel. Hindi po. Wala pong 70 elders doon na bumaba. Ano po? Nakasama ng Panginoon sa Mount Sinai. Ano po? Ito mga 10,000 saints to, ito yung mga angelic beings ito. Ano po? Kaya ang sabi diyan, from his right hand went a fiery law for them. Ayan. So the law was given through the angels. Sabi diyan, ano po? At ito ay pinatunayan sa Psalm 68:17. Punta natin na Psalm 68:17. Ito sinasabi ni David sa kanyang
sulat, 68, verse number 17. Ito, sabi ni David, okay? The chariots of God are 20,000, even thousands of angels. The Lord is among them as in Sinai in the holy place. So sino kasama ng Panginoon doon when He gave the law? Angelic beings. Ano po? Okay? At ito ay sinang-ayunan ni Apostle Paul sa aklat ng Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2, verse number 2. Ano sabi diyan? For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward. So itong mga commandments ng Panginoon, they were, sabi nito, the word spoken by angels. Pero kung pupuntahan mo sa Old Testament, ibinigay ng Panginoon kay Moses itong angels, but they were spoken and they were administered by itong mga angelic being host na binabanggit to, mga kapatid. Ano po? Okay, so yan, makikita natin na if we go back sa text natin sa aklat ng Galatians, sa Galatians chapter 3, kita natin yung outline na binabanggit ni Apostle Paul dito. Una, sa verse 19, it was added because of transgressions, and then till the seed should come. Ano yan? Bago dumating ang Panginoon, so the law was added as their safeguard mula sa ibang kasamaan sa paligid nila, and it was added for our transgression. At verse 24, it was added, the law was added as our schoolmaster, number 3. Okay? So, verse number 19, it was added because of transgression. It was added because as a safeguard. And then number 3 sa verse 24, it was added as our schoolmaster. Sabi po diyan, mga kapatid, ano po. So ito, nakikita natin na ano yung finality po nito, mga kapatid, ano po. Anong finality po dito? Puntahan natin sa pagtatapos natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 4. Go back to Deuteronomy chapter 4, 36. 4:36. Okay. Yan, lagpas. Out of heaven made he thee to hear his voice, that he might instruct thee, and upon earth he showed thee his great fire, and thou hearest his words out of the midst of the fire. Sabi po diyan. So the law was given to the nation, to his chosen nation, and because he loved thy fathers, therefore he chose their seed after them, and brought thee out in his sight, in his mighty power, out of Egypt. Sabi po dyan, mga kapatid. So, to drive out the nations from before thee, greater and mightier than thou art, to bring thee in, to give thee their land for an inheritance, as it is this day. Sabi dyan sa verse number 38. So, dito makikita natin yung ultimate purpose ng batas ng Panginoon, na ito po yung kanilang mga alituntunin sa pagsunod nila sa Panginoon. Kaya,
Sa verse number 39, ano ba ang saysay nito? Ano ba ang dahilan nito, ang purpose nito? 39. Know therefore this day, sabi diyan, and consider it in thine heart that the Lord, He is God in heaven above and upon the earth beneath. At ito ang pinakamahalaga, there is none else. Okay? Pag sinabing there is none else, hindi ibig sabihin na nag-iisa lang siya. Okay? Ibig sabihin niyan, wala siyang katulad. Ano po? He is a unique God. Ano po? At kung babalikan natin yung verse 25, ganyan din. Yan din ang sinasabi, di ba? Oh. Tingnan mo sa verse 25. When thou beget children and children's children, that ye may have remained long in the land, and corrupt yourselves, and made graven image or any likeness to anything, and shall do evil in the sight of the Lord thy God, to provoke him to anger. Ano ito? Yung bansang Israel, sumasamba sa ibang mga Diyos, sa ibang Diyos, in the presence nitong mga graven images na hindi dapat. Sabi ng Panginoon, ano po? Dahil there is none like me, sabi niya sa verse number 39. Siya lang daw dapat ang sasambahin natin. Ayan po ang pinaka-lesson ng batas ng Panginoon. So God has given us His law, it will bring us to Christ. Sabi po diyan, ano po, ni Apostle Paul. It is our schoolmaster, it is our safeguard from iniquity, and it was ordained by angels. Ano po? So ito po yung katapusan na pag-aaral natin pagdating po sa depravity ng tao. So the law was given to address our depravity. Ano po? To make an end dito po sa corruption natin sa ating nature, itong sa Genesis chapter 3. By the way, pag sinabi nating depravity, it means, sabi sa dictionary, ang depravity ay the belief that every aspect of human nature has been polluted, defiled, and contaminated by sin. That was addressed, ano po, nung namatay ang Panginoon sa krus, making an end sa ating status na we were dead in trespasses, in sins. Kaya kinakailangan tumanggap ka sa Panginoon, maniwala ka sa Panginoon, at para itong corruption ng ating imaginations ay matigil, pag-aralan yung mga batas ng Panginoon, basahin ang kanyang mga salita na binabanggit po dyan. Ano po? So we were given ito pong 613 laws of Moses, ginawang 15 ni David, ginawang 11 ni Isaiah, ginawang 3 ni Micah, at ginawang 1 ng Panginoon sa Matthew 22 verse 37. Nung tinanong siya ng tao, ano ba ang pinakamahalaga sa kautusan ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon is, the greatest of the commandment is to love your God with all your heart, soul, mind, strength. Okay, and the second is like unto it, sabi ng Panginoon sa Matthew 22. At confirmed by the Apostle Paul when he said in Galatians 5 number 14. Ano po? Yun natin, ultimately, sabi ni Apostle Paul sa Galatians 5:14. Doon sa text natin kanina, adjust tayo ng konti. Ano po? Chapter 5, verse number 14 is, wherefore, sabi ni Apostle Paul sa 14, the law
For all the law is fulfilled in one word. Okay? Ano yun? And that is loving thy neighbor as thyself. Sabi po dyan, ano po. So, the spirit and the intent of the law is charity. Itong pagmamahal ng Panginoon. Ano po? Loving the Lord. Okay? That is, the law is fulfilled in one word. Sabi ni Apostle Paul. Ano po? Now, wag tayo malito dahil maraming ibig sabihin ng love sa Bible. Ano po? But pag sinabing loving the Lord, that is a divine love, that is agape, that is pure and holy love. In contrast sa mga pag-ibig ng tao which is eros or sensual, which is phileo, which is brotherly love, in contrast with storge, which is loving through your relationship, loving your mother, loving your father, loving your brother, loving your sister, storge yun. Ano po? Pero pag sinabing love po dito, that is, ito po yung tinatawag ng Panginoon sa 1 Corinthians, ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 13, verse number 13. And now, there are three, abideth, sabi ni Apostle Paul, faith, hope, and charity. But the greatest of these, sabi niya, is charity. So, ito pong 613 na batas ni Moises, nagtuturo sa atin kung paano umibig sa Panginoon. Yan ay sabi ni Apostle Paul, that the law is our school master. It must bring us to Christ. Ngayon, kapag ang sinusunod mo ay hindi ka dinadala sa Panginoon, masama na yon, ano po? Okay? Masama na yon. Hindi yon ang kalooban ng Panginoon. It must bring us to Christ, mga kapatid, ano po? Okay, so mahalaga po yan. Yan po yung facets of depravity addressed by the Lord, ano po? Dito po sa napag-aralan natin ngayong umaga. Nawa, pinagpala kayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayong umaga. May God bless you.